pakinggan niyo ako. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Andyan siya. Hindi siya tumitigil simula pa kanina. Kung may nakakakita nito, kahit sino, tulungan niyo ako. Hindi ako masamang tao, gusto ko lang mabuhay. Takot na ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Please, huwag niyo akong pabayaan. Kabanata 1, ang gabi ng uwak. Bumigat ang hangin sa lungsod habang lumulubog ang gabi sa kanyang pinakamadilim na anyo. Sa isang makipit at malalim na eskinita, nag-uumapaw ang katahimikan hanggang sa ito'y pinunit ng mabilis at hinal na mga hakbang. Humahagibis ang takbo ng isang babae, basang-basa ng pawis at luha ang kanyang mukha. Ang kanyang hininga ay putol-putol, ang puso ay nagwawala sa takot. Sa bawat lingon niya sa likuran, nakikita niya ang aninong sumusunod, matangkad, mabigat ang hakbang, at may dalang bangungot sa kanyang presensya. Isang serial killer. Isang halimaw na gumagala sa gabi. Lumiko ang babae sa isang eskinita na mas makitid pa sa nauna, umaasang may lalabasan. Ngunit sa halip na liwanag, pader ang bumungad sa kanya. Dead end. Nanginig ang kanyang mga kamay habang unti-unti siyang napaurong. Ang malamig na semento sa likuran niya ay tila kabaong na yumayakap sa kanyang likod. Unti-unting lumitaw ang lalaki mula sa dilim, may ngiting baluktot sa labi at mga matang kumikislap sa ligayang dulot ng takot ng iba. Wala ka ng takas, bulong ng serial killer habang inaabot ang babae. Isang hakbang na lang. Isang sigaw ang muntik nang lumabas sa labi ng babae, ngunit bago pa man yun tuluyang makawala, isang kakaibang anino ang dumaan sa itaas. Isang iglap. Isang hampas. Isang matinis na sigaw ng sakit ang pumunit sa gabi. Bumagsak ang serial killer sa lupa, hawak ang kanyang mukha, habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang isang mata. Parang tinuklaw ng isang mabangis na ibon, mabilis, eksakto, at walang awa. Mula sa bubungan, tumalon ang isang lalaki. Si Alex Revenway. Ang kanyang mga matay matalim, tila may kakaibang talas na hindi pangkaraniwan sa tao. Sa kanyang mga ugat ay dumadaloy ang bunga ng isang eksperimento, isang pagsubok na hindi sana para sa sinuma. Doon niya nakuha ang kakaibang likas na pakiramdam, ang instinct ng uwak. Ang kakayahang makaramdam ng panganib, makakita sa dilim, at kumilos ng kasing bilis ng isang nilalang ng gabi. Bago pa man makabangon ang kriminal, sinunggaban na siya ni Alex. Isang suntok. Isa pa. Tunog ng buto na tumama sa laman. Walang galit sa kanyang mukha, kundi malamig na determinasyon. Sa loob ng ilang segundo, nakahandusay ang serial killer, duguan at walang kalaban-laban. Kinuha ni Alex ang bakal na kadena mula sa kanyang bag at mabilis na ginapos ang kriminal, sinigurong hindi na ito makakatakas. Pagkatapos, humakbang siya palayo at inilabas ang kanyang telepono. May isang kriminal na nakagapos sa eskinita sa ika-14 na kalye, malamig niyang wika sa pulisya. Isang serial killer. Isang mata na lang ang natitira. Pinutol niya ang tawag at lumingon sa babae. Nakaupo ito sa lupa, nanginginig, ngunit buhay. Ligtas. Inayos ko na, mahinang sabi ni Alex. Tapos na ang bangungot mo. Bago pa man siya mapasalamatan ng babae, umatras na si Alex at unti-unting nilamon ng dilim, parang isang uwak na bumabalik sa anino ng gabi. Sa gabing iyon, isang babae ang naligtas mula sa tiyak na kamatayan. At sa lungsod na hindi natutulog, isang alamat ang tahimik na isinilang.